Sa kabila ng pagbabatiko sa patuloy na lumalaking issue sa umano'y anomalya sa flood control project ay inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may isa nang naaresto at 6 ang sumuko sa mga otoridad. Tungayan ang ulat mula rito. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 8 individual na sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project na kasalukuyang nasa kustodiya na ng pamahalaan. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. Kaugnay nito, hinimok niya ang iba pang akusadong hindi pa naaaresto na sumuko na upang maipagtanggol ng maayos ang kanilang panig. Nagbabala rin ang Pangulo na ang sinumang magtatago o tutulong sa mga akusado ay maaaring managot sa batas. Kamakailan ding pinakita ng DILG, PNP, DOJ, NBI at DPWH ang mga mugshot ng mga opisyal ng DPWH Mimaropa na kasalukuyang hawak ng mga otoridad. Kinumpirma naman ng NBI na si Dennis Pelo Abagon ang unang naaresto noong linggo. Samantala, sinabi ng PNP na ang pagsuko ni Regional Director Gerald Pacanan ang naging daan upang madakip ang 6 pa niyang kasamahan. Hindi naman tinukoy ng PNP kung anong araw eksaktong sumuko si Pacanan at kailan isinagawa ang pag-aaresto. Kasabay nito, inanunsyo rin ng Pangulo ang paglabas ng arrest warrants laban kay dating kongresista Sal Dico at iba pang 15 kasama nito, kung saan ang grupo ay naharap sa mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds dahil sa 289.5 million peso na road dike project. Sa gitna naman ng kontrobersya, iginiit ni Dr. Jose Antonio Goytia na patuloy na nagseserbisyo ng matahimik at tapat sina Pangulong Marcos at unang ginang Liza Araneta Marcos. Ayon sa kanya, hindi nagpapadala sa ingay at intriga ang Pangulo at nananatiling nakatuon sa kapakanan ng bansa. Binanggit din ni Goytia na mas umiingay ang mga paratang dahil nananatiling kalmado at nakatuon sa trabaho ang Pangulo at ang unang ginang. Aniya, ang tunay na lider ay patuloy na naglilingkod ng walang pag-aalinlangan, kung saan kanyang sinabi na nagpapatuloy ang pag-unlad ng ekonomiya at proyekto ng pamahalaan. Ito ay dahil sa pamumuno ng kasalukuyang administrasyon sa kabila ng mga batikos. Giit pa niya na ang paninira ay nakakapinsala sa bayan dahil naghahati-hati ito sa mga tao at nagpapahina sa mga institusyon. Aniya, ang di pagbibigay tuon ng mag-asawang Marcos ay sumisimbolo ng kanilang matatag na paninindigan para sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Cavite. Next week pa. Samantala, inihain ni Senator Erwin Tulfo sa Senado ngayong Lunes ang Senate Resolution 180 upang imbestigahan sa Blue Ribbon Committee ang umano'y pag-abuso ng ilang personnel ng Bureau of Internal Revenue sa Letter of Authority o LOA. Ito ay makaraang makatanggap ng reklamo sina Tulfo at ng ilan pang senador mula sa mga kumpanya at small businesses hinggil sa umano'y pangingikil ng BIR, kahit pa sila ay magbabayad na ng tamang buwis. Ayon kay Tulfo, involved sa naturang money-making scheme ang mga examiner hanggang regional director sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. Maring wala po kami banggatin ng mga negosyante. Mayroon lang po kami mga dokumento galing sa kanila na ibinigay po sa kanila ng BIR. So, natatakot po sila. Pero yung iba ho siguro, I believe they're willing, yung mga malalaking kumpanya. And this is also one of the problem. Kaya yung investors natin, because of that, wala hong pumapasok na tatakot because sa mga naririnig nila. Sa sinasabi nila na sobrang corruption, pati dyan sa internal revenue natin. Nagbabayad na ng buwis, kailangan may lagay pa.
Sa iba pang palita sa pagpapatuloy ng away politika ay patuloy naman ang palasyo at ilang taga-suporta ng administrasyon sa pagkondena sa mga paratang na ibinabato sa Pangulo. Tunghayan ang ulat mula kay Princess Castro. Kasamang tumitindig ng mga taga-suporta ng Pangulo at ilang makabayang grupo, ang Chairman Emeritus nito na si Dr. Jose Antonio Goytia na binigyang diin na hindi kailangan ng katotohanan ng isang drama. Aniya, habang patuloy ang pagkalat ng mga walang basihang paratang, tahimik lamang na itinutuloy ng Pangulo ang kanyang trabaho at tungkulin para sa bansa. Ang mga pahayag na ito ay kasunod pa rin ng patuloy na hidwaan sa politika, partikular ang kamakailang pagsiwalat ng ilang impormasyon ni Senator Amy Marcos sa peace rally ng INC. Sa kanyang talumpati ay kanyang pinaratangan ng ilang bagay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang unang ginang na hindi kinatuwa ng palasyo maging ng ilang makabayan at sibikong grupo. Kaugnay nito ay matatandaan din na mariing kinondena ni Palace Press Officer Claire Castro ang naturang paratang na ito ng senadora. Kanya ring mariing tinuligsa ang hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-hair follicle test sa ang Pangulo upang patunayan na hindi umano ito gumagamit ng iligal na droga. Bukod dito ay kamakailan ding iniugnay siya ni dating Congressman Zaldico sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Ko, siya ang ginawang poster boy ng Pangulo at ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez para kumubra ng mali-malitang pera mula sa pondo ng bayan. Gayunpaman, nananatili pa ring tikom ang bibig ng Pangulo sa kaliwat kanang aligasyon na ito. Sa panig ni Goytia, sinabi nitong ang katahimikan ng Pangulo ay tanda ng lakas at dignidad kung saan inuuna ang pagkilos at hindi ang pansamantalang atensyon. Giit pa niya na ang walang basihang paninira ay hindi lang nakakasira ng pangalan, nakakasira rin anya ng bansa kung saan nagdudulot ito ng kalituhan at pagkakawatak-watak ng komunidad. Samantala, kasalukuyan naman nagpapatuloy ang Pangulo sa pag-iikot-ikot sa mga nasalanta ng nagdaang mga sakuna sa bansa. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda ay pinareport ng Bureau of Immigration o BI ang 23 Chinese national na sangkot sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at cyber fraud. Ayon kay BI Chief of Deportation Alexi Val Arciaga, ang mga naturang illegal na POGO operators ay sumakay sa flight patungong Shanghai, China nitong Biyernes. Samantala, patuloy naman ang paglaban ng ahensya sa human trafficking, cyber fraud at illegal employment na may kinalaman sa offshore gaming activities sa ilalim ng mas pinalakas na anti-POGO law. Isinagawa naman ng Mandaluyong City Local Government Unit ang lakad kontra droga na layuning palakasin ang kampanya laban sa droga sa lungsod. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Ikinasa ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong ang Lakad Kontra Droga March sa mga kalsada ng lungsod nitong linggo bilang bahagi ng pagtatapos ng aktibidad ng Drug Abuse Prevention and Control Week. Dinaluhan ng naturang march ng mahigit 7,000 individual mula iba't ibang barangay at ahensya ng gobyerno, kasama si dating Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos, Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos at Dangerous Drugs Board Chairperson Secretary Oscar Valenzuela. Ayon sa pinakabagong datos, nasa 80% ng mga kaso ng krimen sa lungsod ay may kinalaman sa droga. Bata rin yan sa pahayag ng dating kalihim sa ginawang talakayan kontra droga matapos ang Lakad Kontra Droga March. Kaano kalala ang droga? Alam niyo ba na 80%, 80% ng kaso ngayon ay drug-related? 8 sa bawat 10 kaso na isang pa ngayon may kinaugnayan sa drugs. Layunin ng Lakad Kontra Droga na palakasin ang kampanya sa lungsod ng Mandaluyong kontra iligal na droga at hikayatin ang bawat Pilipino na piliin ang makiisa sa kaligtasan at kaayusan ng bawat komunidad.
Sa kasalukuyan, patuloy naman ang pagpapaigting ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at iba pang ahensya sa kanilang kampanya laban sa droga. Kaugnay nito, nitong October lang ay nakapagtala na rin ng 29,771 na mga barangay na idiniklarang cleared na sa drugs sa buong bansa. Sa kabilang banda, nagbigay naman ng pahayag si dating DILG Secretary Abalos tungkol sa mga akusasyon sa Pangulong Marcos Jr. na gumagamit ng illegal na droga. So on record, he only has one kidney. At hindi lang yun. Ang ating Pangulo ay asthmatic. May asthma siya. Tell me, kung iisa kidney mo, kung asthmatic ka pa, hindi nga bawal magsigarilyo. Sigarilyo lang bawal lang, magdadrugs ka pa ba? Look at how he answers question. Look at his demeanor. Yan ba isang drug addict? I'm sorry, I beg to disagree. And ang sinasabi ko ay factual. He's living on one kidney. Ito'y simbolo na isang pagmamahal ng anak sa kanyang ama. Ganyan ang ugali ng ating Pangulo. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Peso swak sa job placement ayon sa DOLE. Ano na ang trabaho asahan mula sa Italian firm. Eastern Visayas magkakaroon na ng aumento sa arawang sahod simula ng buwan ng Disyembre. Drew Yulo naitala ang historic podium finish sa floor exercise sa Junior Worlds. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.